Ang magandang babaeng ito ay masiglang sumasayaw at naghahanda para sa isang masayang gabi kasama ang kanyang asawa. Sino ang mag-aakala na ang matapang na babaeng ito ay ang presidente ng Finland, na parang isang magandang palamuti lamang. Kakaupo pa lang bilang presidente, nakatagpo na agad ng isang malaking pagsubok. Nang modlat ang kanyang spring break dahil sa isang atake militar. Isang malawakang pag-atake sa isang isla kung saan may kampo militar. Biglaang dumagsa ang mga sundalong upahan mula sa iba't ibang bansa, na nagdulot ng pagbagsak ng buong lugar na ito. Paano? Kaya haharapin ng Pangulong ito ang hamong ito. Lumabas na isang eroplanong pampasaherong A319 na nakarehistro sa Belarus ang humiling na magbago ng ruta nang lumipad sa airspace ng peninsula ng Hanko at naghulog ng isang armadong grupo na hindi tukoy ang pagkakakilanlan. At sa isla ay may isang base militar para sa pagsasanay. Noong panahong iyon, isang grupo ng mga baguhan ang katatapos lang ng kanilang pagsasanay sa pagpapaputok ng totoong bala at naghahanda ng magbakasyon. Umalis na ang kapitan na namumuna sa convoy. Isang maliit na grupo na lang ang naiwan para maglinis ng battlefield. Napansin ni Captain Anaka ang isang gwapong sundalo. Pero pagkatapos nilang magtalik, may natuklasan siyang nakakatakot. Maraming sundalo ang bumabagsak mula sa himpapawid. Agad nilang naramdaman na may masamang mangyayari. Nakita rin ng ibang sundalo ang kakaibang tanawin, pero napansin ng tagapagbalita na walang signal ang radyo. Sa sandaling ito, may isang lalaking matapang na lumapit para magtanong. Hindi inaasahan na babarilin ng kalaban, agad natigilan ang mga baguhang sundalo. Lumabas na hindi pala ito isang pagsasanay militar. Nakita ito ng kapitan ng mga babaeng espesyal na puwersa at nagbigay ng agarang utos. Inutusan ang lahat na mabilis na umatras. Pumasok sa gubat, kasabay nito, ang convoy ng tenyente. Hindi pa nakakalayo ay nakatagpo ng hindi inaasahan. Napansin nila na may 3 truck na nakaharang sa daan. Hindi lang nawawala ang mga driver, pati susi ng sasakyan ay wala rin. Mukhang sibilyang truck na nagdadala ng kahoy, pero walang nakitang bakas ng banggaan. Gayunpaman, nang mag-report sila sa command center, natuklasan nilang ang buong network ng komunikasyon ng depensa ay paralisado. Kumikibot ang kanang talukap ng mata ng tenyente. Agad siyang nagpadala ng mga tao para maghanap ng epektibong kagamitan sa komunikasyon. Kung kinakailangan, maaaring kumpiskahin ang mga sibilyang sasakyan. Pero pagkasabi niya nito, nakarinig siya ng kaina-hinalang putok ng baril mula sa malayo. Dahil sa maraming taon niyang karanasan sa labanan, agad siyang nag-iingat siya kaya iniwan niya ang koronel para maghintay ng utos. At siya naman, kasama ang armored vehicle, bumalik para suriin ang kampo. Buti na lang, gumagana pa rin ang radyo. Pero ang alikabok na galing sa armored vehicle ay nakaakit ng pansin ng mga kalaban. Hinarang agad ng 3 nakatakipang mukha at may dalang baril ang kapitan. Bakit ganito ang kinikilos ng mga sundalo ko? Agad niyang naramdaman na may mali kaya umatras agad siya. Sa kritikal na sandali, ang armored vehicle ay may dalang mabibigat na armas. Napunta agad sila doon, pagkatapos ay sinuri ng tenyente ang bangkay. Ngunit may natuklasan na nakakagalit. Lumabas na ang mga kalaban ay nagsuot ng kanilang uniforme. Mukhang ito ay isang pagsalakay ng mga hindi kilalang tao. At sa kasamaang palad, nawalan agad sila ng komunikasyon sa pangunahing hukbo. Malinaw na nawalan na ng kontrol ang sitwasyon. Agad ding pumasok sa estado ang pangunahing hukbo ng kahandaan sa laban, ngunit walang nag-akala na ang armored vehicle ng tenyente ay nakatuklas ng 2 figure hindi nagtagal pagkatapos. Pero huli na para huminto, isang rocket na pinaputok mula sa balikat ang tumama sa armored vehicle. Agad binuksan ng tenyente ang pinto ng kompartamento, gumanti ng putok habang umatras para magtago. Pagkatapos ay naghagis siya ng smoke bomb para iliga ang kalaban. Pero ang mga baguhan, walang karanasan, hindi pa natatapos ang usok ay natakot na at tumakbo. Sa panig ng tenyente, malaki ang naging casualty, at ang iskwad ng mga baguhan ay naiwan sa kampo. Ang pagsasanay ay lalong nakakalito, walang magawa ang babaeng leader ng iskwad habang nakikita ang kanyang mga kasamahan na dinadakip. Pero dahil sa kakulangan ng bala, hindi niya sila mailigtas. Bukod pa rito, walang tigil na sumisigaw ang kalaban, inuutusan ang lahat ng sundalong finish sa kampo. Sanayin agad na ibaba ang armas at sumuko sa kanila habang hindi pa sila nakatayo ng matatag. Pagkatapos ay tahimik na buksan ang imbakan ng armas sa gubat. Bagamat kumpleto na ang mga bala, hindi pa rin magamit ng normal ang radyo. Pagkatapos, ang buong grupo ay dumiretso patungo sa bayan para maghanap ng paraan para makipag-ugnayan sa labas.
Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang residential area. Gamit ang kanyang binocular, natuklasan ng tagamasid ang isang grupo ng mga sundalo na papalapit sa kanila, mula sa layong 3 kilometro. Sa puntong ito, may isang duwag, natakot mamatay at hindi na makatiis. Walang tigil siyang sumisigaw na gusto niyang sumuko na ang lahat. Napilitan ng babaeng kapitan na dalhin ang 3 may matatag na kalooban na umatras sa gubat. Ang resulta, ang mga natira ay nahuli. Nang hindi man lang nakapagpaputok ng kahit isang bala, ang 4 na tao ay maaari lamang magpatuloy na maghanap ng pagkakataong makalusot sa pagkubkob. At sa mismong sandaling ito, ang kataas-taasang punong tanggapan ay nakatanggap ng balita. Isang barkong pangkargamento na may bandila ng Venezuela ang kada rating lang sa daungan at nagbaba ng isang batalyon ng mekanisadong impanterya. Sa kasalukuyan, ang sistema ng komunikasyon ng Hanko Peninsula ay ganap na naputol, walang telepono o komunikasyon, walang magagamit na emergency. Ang buong lugar ay nahiwalay at nawalan ng kontrol sa kaaway. Ang nakakabahala ay hindi natin alam kung sino ang kalaban at ano ang kanilang pakay. Ang alam lang natin, ang kanilang mga sasakyan at uniforme ay halos katulad ng sa hukbong Farlan. May 10,000 sibilyan na nakatira doon sa Farlan, at marami ring dayuhang turista na nagbabakasyon ang naipit doon. Kahit na may mga hakbang na ginagawa ang Ministry of National Defense, malinaw na mabilis ding pinapalakas ng kalaban ang kanilang kontrol. Sa pagbubukang liwayway, ilang espesyal na puwersa na parang Navy SEAL ang lumitaw sa tubig. Sa mga sandaling ito, ang babae sa resort villa, tila may naririnig siyang ingay, maingat siyang bumaba ng hagdan. Ramdam niya na may kakaibang panganib sa sala. Nang sumilip siya, nakita niyang nakagapos sa sahig ang anak niya. Agad siyang tinakpan ng bibig ng isang lalaking nakasuot ng itim, na may takip sa mukha. Nangako itong hindi siya sasaktan kung sasabihin niya kung nasaan ang presidente. Hindi niya akalain na nahuli na ang mga pulis. Nagpapatupad ang kalaban ng isang komprehensibong plano. Unti-unting sinupil ang lahat ng puwersang lumalaban. Ang buong peninsula ng Hanko ay tuluyang bumagsak kahit ang mga armored vehicle ay nakapasok na sa base militar. Patuloy ang pagpapatrolya. Nag-iisang lumalaban ang tenyente. Nasa panganib din ang 4 na lalaki sa squad ng mga baguhan. Hindi pa sila nakakarating sa isang residential area. Direkta silang nakasagupan ng mga kaaway. Bumagsak agad ang namungunang scout. Bagamat mariing lumaban ang babaeng kapitan, matagal nang pumanaw ang gwapong lalaking mahal niya. Hindi nagtagal, lumipad na naman ang drone ng kaaway. Ang 3 nakaligtas ay wala nang ibang magawa kundi tumakas para sa kanilang buhay. Siya ay naging kapitan ng koponan ng mga bagong recruit ng bansa. Sinalakay ng isang armadong puwersa na hindi alam ang pagkakakilanlan. Ang buong koponan ng 12 bagong recruit at ang kanyang kasintahan ay namatay, daan-daan ang nahuli. Mayroon pang 5 duwag na sumuko ng hindi lumalaban, at natira na lamang. Dinala niya ang 2 miyembro ng koponan para magtago sa gubat, at si Anaka ay malapit nang bumigay. Ang pagpapasigla ng kanyang mga kasamahan ang tumulong sa kanya para makabawi. Nakulong sila sa peninsula na hinarang ng mga kalaban. Kailangan na lang nating humanap ng paraan para humingi ng tulong sa mga sibilyan. Palihim niyang binuksan ang pinto ng isang bahay na malinaw na inilikas na ng mga tao. Sa pagkakataong ito, gutom na gutom silang 3, buti na lang may natirang pagkain sa kusina para maglaman tiyan. Sa ngayon, wala pa ring sagot ang kanilang radyo. Ang kalaban ay mayroon ding mga drone, at maraming mga advanced na armas. Nagplano si Anaka na magpalit ng kasuotang sibilyan. Pupunta muna sa sentro ng lungsod para magmanman, para alamin ang sitwasyon at saka magplano. Pero pagkasabi niya nito, nakarinig sila ng ugong ng makina. Lumabas na may isang pangkat ng mga sundalo ng kaaway na paparating. Agad silang naghanda para sumugal ng buhay. Nagpalit din ng bathrobe si Anaka. Sinusubukang gamitin ang kanyang pagkatao bilang sibilyan para makalusot. Para makalusot sa checkpoint, hindi niya inaasahan na gusto siyang kapkapan ng kalaban. Kaya kinailangan niyang papasukin ang sundalo sa bahay. Lahat ng bagay sa bahay ay nagpapakita na isang tao lang ang nakatira. Gayunpaman, pagtalikod ng kalaban, nakita niya ang uniforme ng militar na nakasabit sa likod ng upuan. Nang makita niyang nabisto na siya, kinailangan niyang itaas ang kanyang 2 kamay. Sa sumunod na segundo, sa kabutihang palad, pinabagsak ni Asman ang kalaban mula sa likuran. Dali-daling pinulot ni Anaka ang armas at pinaputukan ng 2 beses ang sundalo sa labas ng pinto, at saka sinundan agad para tuluyang patumbahin ang huling nagtatangkang tumakas. Pero hindi sila dapat magtagal doon, kaya isinukbit agad nila ang kanilang mga bag at nagpatuloy sa paglalakbay. Ngayon, nasa likod na sila ng kalaban, kaya kahit kaunting pagkakamali lang,
pwede silang maging bihag. May dalawang pagpipilian, lumaban at makipagbakbakan, o sumuko na lang at itapon ang mga armas. Sa huli, walang pag-aalinlangan nilang pinili ang unang opsyon. Hindi nagtagal, sumagot din ang radyo. Pero Espanyol ang naririnig mula rito. Sa mahirap unawain na sitwasyon, doon lang nila nalaman na ang sumasalakay pala ay isang hukbo ng mga mersenaryo. Ang magkakahalong grupo ay nagpatuloy, nakita nila ang daungan. Ang mga barko ay sinakop na at ang mga kaaway ay sapilitang kinukuha. Ang mga bangka ng mga mangingisda. Malinaw na ang mga kalaban ay hindi mga sundalong Finnish, ngunit sinasadya nilang nagsuot ng uniforme na katulad sa kanila para linlangin ang opinyon ng publiko. Pagkatapos, nagpasya si Annika na silang tatlo ay babalik na lang sa kampo ng pagsasanay ng mga bagong sundalo, na pamilyar sa kanila, ngunit sa kalagitnaan ng daan, nakakita sila ng isang sasakyan, na pangmilitar na walang nagmamaneho. Sa loob ng sasakyan, hindi lang nila iniwan ang susi, natagpuan din ang mapa ng buong peninsula. Para makalusot sa pagkubkob, kailangan nilang laging pumunta sa hilagang silangan. Ngunit sa mismong sandaling ito, napansin nila na sa harapan nila, hindi nila alam kung kailan, ay may lumitaw na isang drone. Para labanan ng high-tech, mayroon lang isang mabisang paraan. Kinuha ni Osman ang pala at pinukpok ito. Nakakagaan ng loob ang paraang ito, ngunit sayang at nabunyag na rin ang kanilang lokasyon. Agad na nagmaneho ang tatlo, ngunit pagdating sa kanto, nakasalubong nila ang mga kaaway na humahabol sa kanila. Kinailangan nilang kumaliwa para tumakas pero walang tigil ang pagpapaputok ng armored vehicle sa likod. Sinusundan sila ng malapitan, buti na lang matibay ang military truck na ito. Pero hinarang na ng kalaban ang pangunahing daan. Mabilis silang bumangga sa checkpoint na may harang. Imposibleng dumaan ng diretso. Kinailangan nilang kumaliwa papunta sa dalampasigan, habang walang awang hinahabol sila ng mga sundalo. Pero pinabagal ng mga gulong sa buhangin ang kanilang pagtakbo. Kung magpapatuloy ito, mapapasakamay sila ng kalaban. Sa puntong ito, walang pag-aalinlangan na sumilip si Osman sa sunroof. Ang rocket na dala niya ay sa wakas magagamit na. Tumayo siya ng matatag at agad na nagpaputok, ngunit nasira ang sasakyan sa kritikal na sandali. Agad nilang iniwan ang sasakyan at mabilis na umatras sa makapal na kagubatan. Sa kabutihang palad, hindi sila naabutan ng mga humahabol para maiwasan ang mga drone, kaya't napilitan silang tumakbo ng malalim sa kagubatan. Hindi nagtagal at dumilim, lumapit sila sa isang residential area. Sa puntong ito, iminungkahi ni Osman na maghintay ng reinforcements, ngunit nagduda ang private na si Williams sa tabi niya. Sa ganitong magulong sitwasyon, paano pa magkakaroon ng reinforcements? Posibleng nasakop na ang buong Finland. Hindi ko akalain na hindi na makapagpigil si Osman, at nagsimula ng magreklamo. Lumalabas na ang Williams na ito ay isang baguhang Amerikanong sundalo, at napaka-espesyal ng kanyang pagkatao, kaya ang paghihintay sa tulong ng hukbong Amerikano ang pinakamagandang gawin. Pero ayaw nang maghintay ni Kapitan Annika, direkta niyang binuksan ang pinto ng bahay. Mukhang bakante pa rin ang lugar na ito. Sa ngayon, ang mga sibilyan ay tumakas na o naging bihag ng kalaban. Pero sa mismong panahong nawalan sila ng pag-iingat, biglang may narinig silang boses sa likod nila na nagsasabing, "Ibaba ang mga baril ninyo." Lumabas na ang lalaking may-ari ng bahay ay may pamilya palang binubuo ng asawa at mga anak. Hindi nila pwedeng saktan ang mga sibilyan kaya ibinaba nila ang lahat ng armas nila para magpakita ng magandang intensyon. Buti na lang at tinanggap sila ng maayos bilang mga bisita. Lumabas na ang buong pamilya pala ang nag-aalaga sa mga hayop sa bukid. Kaya kinailangan nilang manatili. Kahit pansamantala lang, ligtas pa rin sila. Kaya ang tatlo ay nagkaroon ng mapayapang gabi sa atik. Hindi pa rin nakalimutan ni Annika na gamitin ang radyo para makipag-ugnayan sa hukbo. Pero wala pa ring sagot. Sumisikat na ang araw. Inimbitahan na ng may-ari ng farm ang tatlo para mag-almusal sa ibaba. Pero hindi nagtagal, nakita nila ang isang sasakyan ng mga sundalo sa ibaba. Binuksan ng may-ari ng farm ang pinto at nalaman niyang ang signal ng kanilang walkie-talkie ang nagturo sa kanilang lokasyon. Agad na tahimik na tumalon ang tatlo sa labas ng bintana. Siguro kung aalis sila ngayon, may lalayo nila ang pamilya ng may-ari ng farm sa hinalang nakikipagsabuatan sa kaaway. Pero walang nag-akala na dadalhin ng kaaway ang buong pamilya na may 5 miyembro. Pinigilan ni Osman ang kanyang emosyon at naghintay sa utos ng kapitan para sa pagliligtas. Gayunpaman, pagkatapos mag-atubili ng matagal,
Isinuko pa rin ni Anaka ang kanyang balak na magpakamatay. Agad siyang pinagalitan dahil sa kanyang walang pakialam na ugali. Habang nag-aalangan pa si Anaka, pumunta tayo sa ibang lugar, kung saan ang kanilang guro ay nahihirapan ng husto. Siya ay dating isang nakaka-relax na rookie coach, ngunit iniwan siyang nag-iisa ng mga mananakop. Buti na lang, habang naglalakad, nakita niya ulit ang isang dating kasamahan. Pagkatapos ay maingat siyang tumakbo pabalik sa bahay ng kanyang dating asawa. Kakatuklas ko lang na nawawala ang asawa at anak ko. Sa labas, puro sasakyan ng propaganda ng kalaban. Mukhang bumagsak na ang buong peninsula kung saan ka nakatira. Pagkatapos, pumunta sila sa isang bodega. Doon nalaman ng kapitan na lumipat na ang asawa at anak niya sa isang hotel. At ang magandang babaeng malamig magsalita ng Ruso sa harap niya ay ang kasalukuyang asawa ng kasamahan niya. Dahil sa kasaysayan ng alitan sa pagitan ng Finland at Russia, hindi niya maiwasang maging maingat. Gayunpaman, aalis na ang kasamahan niya sa peninsula, kaya kailangan niyang iulat ang sitwasyon ng kalaban sa kanya anumang oras. Sa pamamagitan ng radyo, mabilis niyang naitala ang lahat ng checkpoint sa daan. Natuklasan din ng mga kasamahan ko na puro kasinungalingan ang radyo. Sinusubukan ng kalaban na linlangin ang mga sibilyan na parang lahat ay normal dito. Pero hindi sila nakarating ng malayo. Nakita nila ang mga missile panlaban sa himpapawid sa mga sasakyang pangtransportasyon. Tingnan nyo ang plaza sa gitna ng lungsod, mayroon pang live na programa sa TV. Mas nakakalito pa iyon. Hindi napigilan ng magandang babae na magtanong, pero nakatanggap siya ng kasinungalingang sagot na walang dapat ikabahala. Pero nang magkita sila at ang mga kasamahan ko sa daungan, natuklasan na ang lahat ng pulis ay nahuli. Dahil hindi na matiis ng kasamahan ang pambubugbog, agad na kinuha ang baril at nagsimulang magpaputok. Ngunit dahil mas marami ang kalaban, sumigaw siya sa kanyang asawa na umalis na, habang siya naman ay nagpapaputok para lumaban. Sa kasamaang palad, tinamaan siya habang umaatres. Nang marinig ng kapitan ang putok sa radyo, nag-alala siya, ngunit agad na may sumagot na hindi niya kilala. Dinakip ang kaibigan mo dahil sa pagbebenta. Ibigay mo ang kargamento, kung hindi, papatayin namin sila. Agad nagpalit ng casual na damit ang tenyente at isinilid ang lahat ng baril sa backpack. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang ID. Pero nang lalabas na siya, nakita niyang may isang patrol team sa harap ng bahay niya. Mabilis siyang lumabas sa likod at nagtago sa likod ng basurahan. Sinamantala niya ang pagkakataon na hindi nakatingin ang mga kalaban at tahimik na tumakbo papunta sa gubat. Hindi nagtagal, nakita niya ang sasakyan ng kanyang mga kasamahan. Nahuli sila sa daungan at natagpuan din niya ang mga basyo ng bala sa lupa. Lumabas na gawa-gawa lang ng kalaban ang katotohanan at ginamit ito bilang ebidensya laban sa hukbong finish. Inatake ang mga sibilyan matapos niyang sabihin na hinahanap niya ang kanyang nawawalang anak. Nagpanggap pa ang kalaban na makakatulong kung pipila. Hindi ko akalain na magaling pala ang kalaban sa panlabas na anyo. Nagpanggap siyang pupunta sa pila tapos tumakas. Mag-isa siyang pumunta sa dagat pero hindi pa rin niya natanggap ang koordinasyon na ipinadala ng iba. Pagkatapos, dumiretso siya sa hotel at itinulak ang pinto ng hotel. Natuklasan niyang napakaraming tao. Nagsaya ang mga sundalo at sibilyan. Nagdahilan siya sa receptionist na hinahanap niya ang kanyang pinsan, pero sinabi naman sa kanya na maghintay sa lobby. Agad niyang naramdaman na may mali dahil malinaw na nakasulat sa registration book ang numero ng kwarto. Kaya dumiretso siya sa fire exit at kumatok sa kwarto ng anak niya mula sa balkonahe. Gusto niyang ilayo ang mag-ina niya at pumunta sa bahay ng mga lolo't lola. Mas ligtas kung magkakasama sila. Pero ayaw ng ex-wife niya. Sigurado pa siya na sinabi ng manager ng hotel na ito ang pinakaligtas na lugar. Pero napansin ng kapitan na isa palang ahente ang manager. Palihim. Habang nagtatalo silang dalawa, inakyat na ng manager ang mga sundalo. Magpanggap ka na makikipagtulungan tapos bigyan mo siya ng malakas na suntok sa mukha. Kailangan mong kontrolin agad ang sitwasyon para hindi matakot ang anak mo. Napatay mo na pala ang especially iya. Pero nagkaproblema ka nang umakyat ka sa pader para makaalis. Nahulog na naman ang baril sa lupa at hindi mo na nakuha. Hindi mo akalain na mas maraming sundalo ang humabol sa iyo. Gumalaw na parang ahas, tapos tumalon sa mababang pader. Tumakbo ka ng mabilis at matalinong naiwasan ang paghabol ng armored vehicle. Bumagsak na ng tuluyan ang Hanko Island at tuluyan na nitong sinira ang masayang pisikal na kasiyahan ng babaeng presidente. Nasa gitna ng masayang bakasyon ng Tagsibol nang biglang ipatawag ng Departamento ng Depensa. Dahil ang peninsula ng Hanko ay ganap ng kontrolado ng mga kalaban. At saka, nagpadala pa sila ng ultimatum. Gusto lang daw nilang pansamantalang arkilahin ang lugar na ito,
At kapag tahimik na ang sitwasyon, saka sila magbibigay ng mga kondisyon sa pag-upa. Malinaw na bihag na ang mga tao sa isla. Ang tanging daanan palabas ay hinarang na rin ng kalaban. Sa pagkakataong ito, iminungkahi ng punong ministro na gumamit ng diplomasya para malutas ang problema dahil masyadong mataas ang gastos kung gagamit ng dahas. Ngunit matatag ang babaeng presidente na huwag makipag-usap sa mga mananakop. Gusto niyang ideklara ang bansa sa estado ng kagipitan. Ngunit ang sitwasyong pampulitika ng Finland ay medyo kakaiba. Ang punong ministro ang may hawak ng kapangyarihang magpatakbo ng gobyerno, habang ang presidente ay gumaganap bilang pinuno ng estado. Sa panahon ng digmaan, siya ay magiging kataas-taasang pinuno ng hukbo, ngunit isa siyang presidente na kilala bilang isang hot girl sa internet. Kahit ang commander-in-chief ay tumatanggi sa responsibilidad, sinasabi na nagbabala ng maaga ang ahensya ng panaktik tungkol sa sitwasyon. Nakakalungkot lang na wala kayong reaksyon, pati na ang gobyerno. Ngayon, ang kaya na lang gawin ay magpadala ng isang espesyal na pangkat para mag-reconnaissance. Agad kayong sumang-ayon sa planong ito at hiniling sa Commander-in-Chief na agad itong isagawa ng palihim. Kaya kinabukasan, sa katimugang dagat ng peninsula ng Hanko, dumating ang 2 helicopter na puno ng mga espesyal na puwersa ng Finland. Sa ganitong paraan, mabilis nilang nakontrol ang mga bomba sa barko. Pagkatapos ay bigla silang pumasok sa kompartamento ng barko at hinanap ang bawat sulok. Sa loob ng barko, parang walang kahirap-hirap, nagtagumpay silang mabawi ang tanker na kontrolado ng mga kalaban. At sa loob ng barko sa ibaba, binaril at pinatay sa lugar ang mga armadong elemento na matigas na lumalaban, ngunit ang punong tanggapan ay nakatanggap ng magandang balita. Ngunit nalaman din na dumating na ang puwersa ng Navy ng Russia. Agad siyang bumalik sa tanggapan ng Pangulo. Lumabas na kusang loob na nag-alok ang Russia na magpadala ng mga sundalo para tumulong sa laban. Agad niyang tinanong kung may mga opisyal na Ruso sa mga mersenaryo. Nagiging mainit ang usapan pero napigilan agad ng punong ministro sa tabi niya. Dahil hindi sila nagkasundo, agad na tinapos ng babaeng presidente ang walang kwentang pagpupulong na ito. Sa puntong ito rin, nagkaroon ng malaking hindi pagkakasundo ang dalawang leader sa kanilang pananaw. Sa sumunod na segundo, matigas na hinubad ng babaeng presidente ang kanyang vest, at sa halip, isang uniforme ng militar ang lumitaw sa harap ng lahat. Sa kabilang banda, na kumpleto na rin ang pagtitipon ng Special Ops Team. Ang konkretong plano ay iguguhit at gagawin ng hukbong dagat at hukbong himpapawid para makuha ang atensyon ng kalaban sa pagkakataong ito. Kaya nilang tahimik na makapasok sa likod ng linya ng kalaban. Pagkatapos ay magmanman at subukang hulihin ang mga opisyal. Mataas na ranggo pagkatapos ng isang nakapagpapasiglang talumpati. Ang espesyal na pangkat ng operasyon ay umalis patungo sa larangan ng digmaan sa mismong gabing iyon. Kasabay nito, lumitaw ang punong ministro sa newsroom at ipinahayag sa buong bansa na magtatag ng diplomatikong relasyon. Sa mga mananakop na iminungkahi rin ng diplomatikong Amerikano na bawiin ang koponan. At sinabing may isang mahalagang mamamayang Amerikano na naipit. Ang naipit sa peninsula ay si Private Williams. Pamangkin pala siya ng Speaker ng House of Representatives ng Amerika. Pero ang pana ay nakakasa na, hindi na pwedeng umatras. Sa mga oras na ito, ang fleet ay nakalipad na at makikipagtagpo sa mga fighter jet ng Sweden sa himpapawid ng Hanko Peninsula. Ang Special Forces ay palihim ding nagtitipon sa isang sandbar. Agad nilang sinisimulan ng Sirius system, naghihintay na makatanggap ng signal ang command center. Pagkatapos ay agad na mag-uutos sa hukbong dagat na magsagawa ng offensiba. Suportahan, sa parehong oras, ang hukbong dagat at hukbong himpapawid ay sabay na sumusulong sa peninsula ng Hanko. Gayunpaman, sa ibabaw ng daungan, may 2 missile ng kaaway na lumipad. Agad na nagpakawala ng pain ang mga fighter plane natin. Matagumpay na naiwasan ang pagtugis ng missile. At para sa pag-atake sa dagat gamit ang missile ng kaaway, nagpakawala rin ng kanya ng mga barkong pandigma para sa tumpak na pagharang. At sabay na nagpakawala ng pain, matagumpay na pinasabog ang isa pang missile mula sa malayo. Sinasamantala ang pagkakataong ito, ang naghihintay na Special Ops Team ay sumisid na sa tubig. Pagsikat pa lang ng araw, matagumpay nang nakaahon sa pampang ang mga miyembro ng team. Malapit nang magsimula ang laban, at natanggap na rin ng command center ang balita ng pag-atake. Matagumpay ang suporta, pero naharang ng team ang signal. Pagkapasok sa nasakop na lugar, kahit nakakapag-usap ang mga miyembro ng team sa isa't isa, para hindi mahalata,
hindi rin sila makatawag sa command center. Ang talinong taglay ng babaeng presidente, ipinaalam niya sa media, na isa lamang itong pagsasanay na planado na kasama ang Sweden. Sayang lang at may isa pang bagay na nagpapasakit sa ulo niya. Yun yung kapatid ng asawa ko na nasa gitna pa rin ng digmaan. Hindi pa malinaw kung buhay pa siya o hindi. Bumalik na naman sa sentro ng labanan. Hinahabol ng mga mersenaryo si Tenyente. Gumagalaw siya na parang ahas. Basta mabilis ang kilos. Kahit bala, dumadampi lang sa balikat ng perpekto. Lumundag siya sa mababang pader. Tumatakbo ng mabilis papunta sa dagat. Dahil natanggap niya ang GPS coordinates, kailangan niyang hanapin ang mga sundalo niya na nagkawatak-watak. Nag-iingat siyang pumunta sa isang residential area. Pagliko niya sa kanto, nakita niya ang mga sundalo. Ito pala ang babaeng kapitan na hinahanap mo. Sa wakas, nagkita na sila. Kailangan lang nilang maghintay hanggang gamabi. Tapos, sasamantalahin nila ang pagtatago ng isla para makasakay sa barko at makaalis. Pero bago pa man sila makapaghanda, nakita nila ang isang grupo ng kalaban na sumusubaybay din sa GPS. Nahanap si Tenyente, kaya dali-dali niyang inutusan ang 3 tauhan niya na umatras. Siya naman ay naiwan sa bahay bangka para magbantay. Naghanap siya ng paraan para bigyan ng mas maraming oras ang 3. Pero pagkaangat niya ng ulo, nakita niya ang isang drone. Lumilipad papunta sa kanya. Binaril niya ito at pinabagsak sa isang putok at mabilis siyang tumakbo papasok sa gubat at nakatakas siya sa pagtugis ng armored vehicle. Sa wakas, nakabalik siya sa bodega kung saan nagtago ang kanyang mga kasamahan. Pero nang kukunin na niya ang kanyang mga gamit, bigla siyang tinawag ng isang babae. Lumabas na ang asawa ng kasamahan niya, isang Ukrainian, na walang magawa nang makita ang kanyang asawa na ikinulong sa shipyard. Kaya nakiusap siya sa kapitan na sumama sa pagliligtas. Kaya sa sumunod na segundo, nag-ingat silang dalawa at dumiretso sa shipyard. Nakaiwas sila sa pagpapatrolya ng armored vehicle, at nagtulungan silang pumasok sa loob ng gusali. Pero nang sumunod siya agad, bigla niyang nabangga ang isang mersenaryo. Paglabas nito, inunahan niya ito at sinakal ang kawawang biktima. Pinadala niya ito sa kanyang mga ninuno. Sa puntong ito, bumalik din ang magandang dilag para tumulong. Agad nilang itinago ang bangkay sa pinakailalim ng hagdan. Gayunpaman, naaga pa rin ng ingay na ito ang atensyon ng kalaban. Narinig na lang nila ang isa pang tao mula sa hagdan. Sumisigaw pababa. Sa puntong ito, habang hindi pa nabubunyag ang kanilang lokasyon, ang pinakamagandang opsyon ay lisanin agad ang lugar. Muli silang lumabas sa lugar na mahigpit na binabantayan ng mga kaaway. Hindi nagtagal, nakakita sila ng isang truck. Ipinapakita nito na patuloy na may mga bihag na dinadala sa shipyard. Ikinukulong, ngunit hindi alam ng tenyente na ang truck na ito ay naglalaman ng 3 tauhan niya na humiwalay sa kanya. Lumabas na ang 3 ay naglayag sa high-speed boat para tumakas sa isla. Ngunit sa kasamaang palad, hinabol sila ng barko ng kaaway. Dali-dali silang dumaong at nagtatakbong tumakas sa isang isla. Walang tao, pero sumunod agad ang mga kalaban. Kailangan nilang magpatuloy sa pag-atres. Mukhang ang pagtugis ng kalaban ay nakatuon sa pribado. Ang Amerikanong si Williams na ito ay mayroong 12 ng mga mersenaryo na ipinakalat para maghanap. Sa pagkakataong ito, inutusan ni Kapitan Anaka si Osman na may pinakamabilis na bilis na dalhin ng impormasyon ng mag-isa at umalis muna. Silang dalawa ay mananatili para harangin ang mga kalaban, pero sa huli ay kailangan nilang magtago sa likod ng malaking bato sa tabing dagat. Sa likod nito ay ang dagat. Sa pagkakataong ito, wala na silang matatakbuhan. Tumango silang dalawa bilang senadoryas. Kaya sa sumunod na segundo, pinaputok ng babaeng kapitan ang unang putok bilang ganti. Ngunit agad silang sinalakay ng husto ng mga kalaban. Bagamat may kaunting tagumpay, hindi nagtagal. Tinamaan si Williams ng isang granada. Dali-daling ginamo ni Anaka. Bagamat pansamantalang natigil ang pagdurugo sa binti, ngunit ang paglitaw ng isang tao ang nagpatigil sa kanila. Ang paglaban ay walang saysay. Lumalabas na si Osman na umalis kanina ay nahuli, kaya wala siyang nagawa kundi itaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Sa gayon, dinala silang pabalik sa shipyard, pero hindi man lang ginamo ng mga kalaban ang sugatang bihag. Sa halip, kumuha sila ng scanner at sinuri ang leeg ni Williams. Agad nilang natuklasan sa likod ng tainga niya na hiniwa ito ng mga mersenaryo. May chip sa loob nito. Nabunyag ang pagkatao ng apo ng speaker ng Kamara ng Estados Unidos. Samantala, ikinulong sa ilalim ng lupa ang babaeng kapitan at si Osman. Nahuli ang buong grupo ng mga baguhan, kaya't lumala ang sitwasyon. Pero hindi naman ito puro masama.
dahil may isang special ops team na nakapasok na sa lugar. Sa pananakop ng kalaban, naiwasan nila ang mga armored vehicle at nanatiling tahimik. Naiwasan ang pagpapatrolya ng mga drone. Tahimik silang gumalaw sa gilid ng gusali nang biglang may lumitaw na lasing. Agad nilang tinakpan ang bibig nito at hinayla papasok sa banyo. Matapos umalis ang mga kalaban, nagpatuloy sila sa pagdalaw ng maingat. Mabilis nilang nabuksan ang likod na pinto ng planta ng paglilinis ng tubig. Pagkatapos ay dumaan sa isang mababang tunnel at sumilip sa pagawaan. Hindi pa rin sila naglilikha ng ingay, at sa wakas ay natagpuan ang pinto. Sa isang silid ang mga imburnal, pero kakapasok lang nila. Nakita nila ang mga mersenaryong nagsasalita ng Espanyol. Pumasok sila, pero hindi pa rin sila nagpapahalata. Hinintay nilang umalis ang mga kalaban bago dahan-daang isara ang pinto. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga special ops sa basement ng City Hall. Naghiwalay sila sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay nagpatuloy papunta sa opisina. Ang ikalawang grupo naman ay umakyat sa rooftop para magbantay. Mabilis na nakarating ang dalawang grupo sa kanilang mga posisyon, pero nakita nila ang signal jammer sa ibaba na may mga nagbabantay na sundalo. Hindi ko akalain na mas nakakadiri pa pala na ikadina ng kalaban ang mga sibilyan sa gulong para gawing panangga sa atin. Sa mismong oras na ito, nakita nila ang isang opisyal na nagmamayabang na papalapit, kaya ang misyon ng pagmamanman ay agad na naging pagdakip. Dahil sa limitado ang oras, kailangan nilang tapusin ang laban bago sumikat ang araw. Agad na bumaba ang Team 1 sa hagdan. Nagkubli silang lahat sa likod ng reception desk sa lobby. Nakaiwas sila sa paningin ng opisyal at dumiretso sa opisina. Matapos ang isang stun grenade, madaling nahuli ng Team 2 ang mataas na opisyal sa mismong lugar. Sa tulong ng sniper sa itaas, nakakuha sila ng maraming oras para makatakas ang mga miyembro sa loob ng silid. Gayunpaman, ang 2 taong dumaan sa meeting room, na siyang nakaatas sa pagharang, ay napansin na may sumugod papasok. Sa puntong ito, nahati ang Team 2 sa 2 grupo, kaya't kinailangan nilang kumilos ng magkahiwalay. Habang iginigiya ng 2 tao ang opisyal papunta sa tunnel, dumating din ang reinforcement ng kalaban na may dalang tank. Dumating sila sa tamang oras nang sumugod palabas ng gate ang 2 tao. Isang miyembro ang tinamaan at bumagsak, buti na lang at walang malala. Nag-retreat sila sa gubat sa ilalim ng panakip na usok. Pagdating ng umaga, iginagayak ng kalaban ang mga bihag at gumamit ng sasakyang sumisira ng signal. 2 miyembro ang naiwan para magmasid mula sa malayo. Lumalabas na ang sakop ng misyon nila ay pansamantalang pinalawak. Kasabay nito, 2 speedboat ng Special Forces Team ang tahimik na umalis sa lugar na kontrolado. Kahit may isang miyembrong nasugatan, nahuli nila ng buhay ang mataas na opisyal ng kalaban. Agad nakatanggap ng magandang balita ang command center. Naghahanda na raw ang babaeng presidente para sa susunod na aksyon. Nagsisimula ng maghanda para sa operasyon sa hating gabi, pero tutol dito ang kanyang asawa, dahil ang kapatid niya at ang pamilya nito ay nasa isla pa rin. Nagwala ang lalaking ito at hiniling sa babaeng presidente na huwag bombahin ang isla, at gumamit pa siya ng diplomasya para pilitin ito. Pero wala pa ring maisip na mas magandang solusyon ang babaeng presidente. Makikita na hindi niya inuuna ang personal na bagay kaysa sa kapakanan ng bansa, pero mas gusto ng punong ministro na gumamit ng diplomasya para makipagnegosasyon sa kalaban. Pumunta pa para makipagkita sa isang middleman, pero paglabas ko pa lang ng pinto, pinaslang na ako ng isang hindi kilalang gunman. 2 bodyguard ko ang namatay. Ako namang matanda na, halos mamatay sa takot. Buti na lang sumunod ang NATO sa kasunduan at nagpadala ng tropa. Ang misyon na ito ay pinangalan ng Operation Midnight. Sa ngayon, ang airspace at mga ruta ng Navy sa paligid ng peninsula ng Hanko ay nakasara na, at patuloy pa rin silang nagpapadala ng mga infantry. Bukod pa rito, patuloy pa rin ang Special Forces ng Finland sa kanilang misyon, pero ginagamit ng kalaban ang mga sibilyan bilang panangga para protektahan ang kanilang electronic jammer vehicle. Kung hindi sisirain ang jammer vehicle, hindi makakaugnay ang command sa mga puwersa sa peninsula. Kung magsasagawa ng precision strike, hindi may iwasang isakripisyo ang mga bihag na nakatali sa jammer vehicle. At habang tumatagal, mas lalo tayong mawawalan ng tactical advantage. Ang mas nakakatakot, ayon sa impormasyon mula sa Finnish mercenary, ang sumukong kalaban ay malamang na may mga armas nuklear. At saka, ang saklaw ng misil ng kalaban ay umaabot sa 2,500 kilometro. Kung talagang may mga nuclear warhead,
Bawat lungsod sa paligid ng dagat ay nanganganib na mapatag sa napakahalagang sandaling ito. Ang babaeng presidente ay hindi malaman kung ano ang gagawin. Gusto niyang humingi ng payo sa Amerikanong diplomata, ngunit kailangan naman siya nito na ituring ang mga misil na ito bilang pangunahing prioridad. Ito ay ganap na salungat sa iniisip niya. Sabi ng diplomata, kailangan may isakripisyo para magtagumpay, pero hindi ganoon kabagsik ang puso ng babaeng presidente. Sa mismong oras na yun, nakakadena ang hipag niya sa tabi ng jammer vehicle. Hindi nagtagal, dinala rin ng asawa at anak ng hipag niya sa lugar. Nagkasama man ang pamilya, ginawa naman silang panangga sa jammer vehicle. At simula pa lang yan, mabilis na natuklasan ng command center na kumakalat sa internet ang video ng pamilya ng kalaban na humihingi ng tulong. Malapit nang bumigay ang babaeng presidente kaya agad siyang nag-utos. Isara ang lahat ng social media ng Finland. Sa ilalim ng matinding pressure, hindi niya napigilan ang pagsuka. Pagkatapos ng matinding pagpupumiglas, napilitan siyang magdesisyon na maglunsad ng airstrike. Agad na umalis ang mga bomber. Ang target ay direktang nakatutok sa 5 jamming vehicles sa peninsula. Ang tanging pag-asa ngayon ay nakasalalay sa balikat ng 2 miyembro ng Special Ops Team na nananatili pa rin sa posisyon. Gayunpaman, wala pang 1 minuto bago ang oras ng aktwal na pambobomba. Sila rin ay nakatanggap ng utos mula sa kapitan na umatras agad. Pero para iligtas ang buhay ng bata, pinili pa rin nilang 2 na umatake. Napatay na ang mga kalaban, bagamat napatay na silang lahat. Pero 2 minuto na lang at oras na ng pambobomba. Nagmadali ang miyembro na hanapin ang susi at unang kinaligan ang posas ng kasamahan niya. Pagkatapos, pinuntahan niya para iligtas ang iba pang bihag. Pero sa kasamaang palad, nagsimula na ang pambobomba. Pero dumating ang armored vehicle ng kalaban para magpadala ng reinforcements. Lahat kayo, bilis, umatras sa gusali, 1 miyembro ang magtatakip sa likod, at ang kasamahang nailigtas ay kumuha rin ng baril para tumulong. Sa mismong sandaling ito, isang target sa malayo ang sumabog at naging itim na usok. Nagmamadaling naghagis ng smoke bomb ang miyembro, pero nang aatras na siya para samantalahin ito, ang 5 sasakyang nagjajam ay nawasak. Ang network ng cellphone sa peninsula ay agad na bumalik sa normal. Pilit na kinakaya ng babaeng presidente ang sakit sa kanyang puso. Sa wakas, nag-utos ng ganap na opensiba. Matapos ang utos ng babaeng presidente, ang puwersang namunguna ng hukbong Finnish. Simulan ng aksyon, ang unang Navy Raider Team ay lumusob. Malakas na firepower ng mga mersenaryo na nakapwesto sa daungan. Kinokontrol nila ang mga rocket launcher at pinutol ang komunikasyon sa pagitan ng pantalan. At sa labas, susunod, ang mga helicopter ay nagbaba ng mga espesyal na puwersa sa lugar. Sinalakay ng kaaway habang naglulunsad ng maraming drones para sa coordinated reconnaissance. Mabilis ding sumulong ang mga tangke patungo sa Hanko Peninsula. Kasama rito ang isang tenyente koronel mula sa Amerika na labis na nasasabik. Siya ang naging unang sundalong Amerikano na lumaban sa teritoryo sa Finland. Pero nang tumawid ang mga tangke sa mga trench, at pagpasok pa lang sa nayong sinakop ng kaaway, bigla silang inatake ng mga ito gamit ang mga granada. Agad nagpalitan ng putok ang 2 panig, at ginamit ng mga kaaway ang kagubatan bilang panangga. Pero hindi pa rin nila kayang talunin ng malinaw na kalamangan ng mga tangke. Pagdating sa target na lokasyon, si Coronel ang unang sumugod. Sa harap ng walang tigil na putok mula sa gilid ng bundok ng mga kaaway, kailangan nilang magsimula sa paglilinis ng kamalig. Hindi rin nila pinatawad ang mga lumalaban pa na hindi pa tuluyang namamatay. Pero kahit gaano sila mag-ingat, sa kasamaang palad, natapakan pa rin nila ang minang itinanim ng kalaban. Buti na lang at may suporta ng malakas na firepower ng mga tangke. Nang makita ito ng koronel, agad siyang sumugod, pero hindi nagtagal. Kahit ang mga tangke ay binomba rin ng husto ng kalaban. Mukhang kailangan pang hintayin ang pagdating ng malaking hukbo sa likod para manalo. Samantala, ang kapitan naman ay kasama ang isang magandang Ukrainian. Malapit sa shipyard, nang marinig nilang 2 ang putok ng kanyan. Naghintay sila ng magandang pagkakataon para sagipin ang kanilang mga kasamahan. At ang mga miyembro dahil nagmamasid sila sa pamamagitan ng teleskopyo. Parang nagpapanik ang mga kalaban at tumatakas. Naghuhubad pa nga ng uniforme at nagbibihis sibilyan. Iniwan ni THUNGY ang magandang babae para magbantay, habang siya naman ay palihim na pumasok sa gawaan ng barko para iligtas ang mga bihag. Sa pamamagitan ng komunikasyon sa radyo, nabuo ang 2 ng isang team, isang coordinated na atake sa loob at labas. Kahit karamihan sa mga kalaban sa gawaan ng barko ay tumakas na, mayroon pa ring ilang mersenaryo na walang kaalam-alam, nagbabantay. Una,
naghagis siya ng granada. Sumunod ay isang barrage ng bala na tumama sa mga sawim palad. Pero paglabas niya ng pinto, inambus siya ng isang malaking lalaki na nagtatago sa likod ng pinto. Agad silang naglaban. Hindi nahirapan ang kapitan. Bigla niyang binunot ang kanyang baril at pinaputukan ito, at nalutas ang problema sa kanyang harapan. Muli siyang tahimik na pumasok sa pagawaan ng barko. Pagkatapos, gaya ng dati, sa ilalim ng panakip ng granada, pinabagsak niya ang dalawang huling mersenaryo at sa wakas ay natagpuan ang mga nahuling miyembro ng team. Sa basement, ibinato niya ang kanyang kutsilyong militar. Sa ganitong paraan, nailigtas niya ang buong team ng mga baguhan. Pero isa lang ang nakakulong ng mag-isa, at iyon ay si Private Williams mula sa Amerika. Pagkatapos, inutusan ng kapitan ang lahat na umatras, habang si Kapitan Anaka ay tahimik na humiwalay sa grupo. Ngunit hindi nagtagal matapos subukan ng kapitan na maghanap ng daan palabas. Tinambangan siya ng kaaway. Hindi sila nagpatawad. Gusto nilang gamitin ang sugatang paint sa lupa para puksain ang lahat ng sasaklolo. Buti na lang at nakapagbigay ng suporta si Osman sa tamang oras. Nailigtas ng mga bagong miyembro ang dalawang sugatan. Sa kabilang banda, naghahanap si Anaka sa bodega nang makita niya si Williams. Nang nakatali sa kawayan ng kalaban at isinakay sa sasakyan, agad siyang nagpaputok pero 3 bala na lang ang natitira sa napulot niyang baril. Matapos niyang mapabagsak ang dalawang sundalo, itinapon niya ang baril at sumugod. Tumakbo siya ng mabilis at sa wakas ay nakaakyat sa likod ng sasakyan bago pa man ang kalaban ay makapagpabilis. Pero nang balak na niyang iligtas ang tao, napansin niyang biglang huminto ang sasakyan, pagkatapos ay nakita niya ang isang sundalong nakataas ang baril, at sumilip. Sa gitna ng panganib, isang putok ang narinig. Ang ganda palang taga-Ukraine ay isang sniper. Ang panganib ay sa wakas nalutas kasabay nito. Ang malaking hukbo ng hukbong finish ay naparoon din sa oras. Itinaas ng hukbong finish ang kanilang mga kamay, at ang nasugatang tenyente ay dinala sa stretcher. Ang mga kasamahan ay nailigtas din ng ligtas. Bagaman matagumpay ang kontra-atake, ngunit naging sanhi ito ng pagkamatay ng hindi bababa sa 120 sibilyan. Ang matigas na pag-atake ng babaeng hot girl president, napilitan ng misteryosong hukbong upahan na sumalakay sa Finland na sumuko, ngunit ang utak sa likod ng tunggalian ay hindi pa rin malinaw. Ang alam lang namin, may ilang sundalo na galing Russia at mga bansang sakop nito, pero mariin itong itinanggi ng Russia. Pagkatapos, nagdeklara ang NATO na bubuo sila ng komite para mag-imbestiga, pero walang nag-akala na ang mga sundalong sumuko ay nagpakilalang mga turista. Sa puntong ito, nagalit ang mga tao, at gusto nilang tanungin ang babaeng presidente at hingin ang sagot tungkol sa kaguluhan. Tinatanong siya kung bakit niya binalewala ang babala ng militar. May mga bali-balita pa na pinatay niya raw ang kasalukuyang punong ministro, dahil sa hindi pagkakasundo sa politika. Ang hindi inaasahan, higit pa rito, ang kalihim ng Estado ng Amerika ay naghain ng huling minutong panukala. Agad na iniba ng Amerika ang usapan at nagpasalamat sa pagliligtas kay Private Miller Williams. Ano nga ba ang sikreto sa likod ng tunggaliang ito? Siguro sa puntong ito, may sagot na ang babaeng presidente. Pagkatapos, nailigtas ang kapitan, at si Kapitan Anaka naman, ay nagluksa sa kanyang namatay na kasintahan. Nagdaos ang hukbo ng isang sama-samang libing para sa mga sundalo. Nagbigay din ang babaeng presidente ng talumpati ng pakikiramay sa telebisyon.